Now, ang problem with this law is that this law protects and favors the CICL, right? But it does not somehow give importance to the victims. Walang batas for the victims eh. Paano mo ipa-understand sa magulang ng mga bata na nawala dahil nung pangyayari na ganoon ang pangyayari, di ba? Na para sabihin mo lang, sige, may restitution man, ganito lang ba? No. Kailangan din, meron ding somehow itimbangin ba? Because that law actually just favors the CICL. So, kailangan po maintindihan din ng parents, bakit merong ganyang klase? Di Opo. ba? Magulo, Admar. Opo. Actually, this is very masalimuot ito na batas. Nagre-resurface ulit yung mga dating clips or videos Yes. na nag-explain si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kabilang siya sa mga pumuna rito. At Yes. may say talaga siya kasi minsan siyang naging pinuno ng isang malaking syudad. Ang makaka-relate nito ng husto at mas kumbaga nasa front line kung ito nga bang batas na ito ay epektibo o hindi, Yes. is mismo ang pagiging mayor sa mahabang panahon. Nakita niya. Actually, Yes. doon ako sa Davao City nung Yes, sir. kasi 2008 hanggang 2013 ako sa Davao. Meron ding mga pasaway ng mga CICL doon. At Yes, yes. sa pagmonitor ko kasi naging field reporter ako, yung ibang mga menor de edad nagdadala ng mga birth certificate kasi alam nila na wala silang magiging kasalanan na po. So, Yes. dahil dito, dapat maging flexible ang atin sigurong legislative at executive na ito ay maamyenda imbis na lagi na lang dedepensahan itong mga ganito. Kasi nga sa pag-usad ng kagaya sa teknolohiya, dati wala tayong mga gadgets, TV lang, pwede nating malimit yung pinapanood ng isang bata eh. Kasi television lang yung babantayan mo, pwede na niyang pwede siyang hindi alam niyo na yung mga napapanood. Yes. No, ngayon kahit nabantayan mo yung TV niyo, ang dami, magbabantay ka sa internet cafe, cellphone, tablet, desktop, marami ka nang babantayan po, Yes. attorney. Ano masasabi niyo po dito sa mga ganito? That's true, no? In fact, meron akong mga anak ngayon dyan, alpha yan sila eh. And really, when they were born, nandiyan na yung gadget eh. And we cannot stop that. So, ang aking suggestion po sana is that everything should start from the parents kasi, no? How you talk to your children and explain and give them history about the generations, no? Because kailangan i-bring mo sila doon sa yung gap na yun, ma-fill in yun para yung story of what happened, no? Paano kami pinalaki ng parents, ano yung nangyari noong unang panahon, so that they would understand clearly, no? Because ito pong mga readings na pinag-aaralan ko nabasa ko po sa mga psychology nito, mga bata na ito, is that sometimes they do not understand, katulad nung sa baby boomers, is that we suck it up, no? Kung sakaling merong problema, pagkasahin mo yan, ayusin mo yan, and di ba, tabi mo, walang TV. And then pag lumabas kayo, basta gabi uwi ka na before para magkain sabay, ganun. Iba po yung rules noon, iba po yung rules ngayon. And they have to understand that, so that the moment they understand that, they tend also to adapt and somehow cooperate with the kind of discipline that the parents are going to introduce to them. At the same time, the parents would also understand them because they are born that way. It's a two-way process, no? So that in order that na maging maganda. At the same time, it's the law itself, yung created natin, itong juvenile law natin, yung Juvenile Justice and Welfare Act 2006 pa ito, although amended na ito ng Republic Act 10630. However, I think we need to revisit this one, no? Ang issue dito po, Admar, is actually yung age of criminal responsibility. Yan ang pinag-aawayan ngayon, no? And sabi nila, hindi. Kasi alam na nila na may kasalanan yan sila. Kunyari, 13 years old. Bakit sila exempt from criminal liability, no? And then, they would say na since exempt from criminal liability, alam man yung ginagawa niya. We have to understand that. During that 13, meron na ba siyang discernment na mabilis niya na maintindihan na mali at tama ang ginawa niya as compared nung panahon, let's say, ng millennials,
napapasok pa lang ang technology noon na pwedeng sabihin natin at 30 noon, exempt pa talaga sa criminal responsibility. What I'm trying to say is that alam natin, immature sila. But the knowledge of right and wrong, mas mabilis na po maintindihan ng mga bata ngayon because of the gadgets, because of the social media, because of our technology right now. So, yun po ang dapat i-assess. No? Hindi po pag-awayan ang issue na even if, let's say, ito mga bata na ito, they committed a crime. In fact, I saw in the text messages nila between the two, and parang, baka maano tayo. Because baka hindi tayo makulong nito because we are minors, no? Mayroong ganong statement. So, how did they get that? They got that from the social media. And they got that through internet. They got that through ChatGPT. And siyempre, magsasagot sa kanila. So, akala nila, ang ugali ng mga bata na yan, ganyan ngayon, mga Gen Z, is that bugso ng damdamin, i-push nila. Tapos, ang ending, yun ang remorse, ang kanyang pagsisisi sa ending, nagawa na. So, what I'm trying to say is that we have to prevent that. And by saying that they should know that these children, that they have discerned in doing that, na meron pong kaakibat na punishment. Not necessary penalty na makukulong, no? The punishment in the sense that for every action, there is always a consequent reaction on what you did. Hindi po pwedeng tablayan. Kasi ang pangit, hindi ang pangit, no? Ang problem with this law is that this law protects and favors the CICL, right? But it does not somehow give importance to the victims. Walang batas for the victims eh. Paano mo ipa-understand sa magulang ng mga bata na nawala dahil nung pangyayari na ganoon ang pangyayari, di ba? Na para sabihin mo lang, sige, may restitution man, ganito lang ba? No. Kailangan din, meron ding somehow itimbangin ba? Because that law actually just favors the CICL. So, kailangan po maintindihan din ng parents, bakit merong ganyang klase? Opo. Di ba? Magulo, Admar. Opo. Actually, this is very masalimuot ito na batas. Pero ito, attorney, no, huli na lang para dito sa topic na ito. It's okay. What if, di ko lang alam kung meron bang ganitong sistema sa ilalim ng batas na antayin na lang siya na mag-legal age at doon siya haharap sa kanyang mga consequences. Pwede ba yon? Yes po. Meron tayo tinatawag na suspended sentence rule. Now, siyempre, sa ngayon, ang batas natin is 15 and below is exempt from criminal liability. So, hindi yan, no? So, yung more than 15 but less than 18, if they commit a crime, kung less serious lang, walang problema kasi intervention lang yan eh. Magpunta lang yan sa barangay and everything. So, let us go to the serious offenses. Like, alam natin yung serious offenses, yung mga heinous offenses, hindi natin i-mention. The thing is that, it has to go to the family court. Ipa-file talaga ang kaso niyan. And then, magkakaroon talaga ng trial. And the moment na ma-trial yan siya, kung meron ng sentensya, isususpend yan ng court. And if force yan siya ngayon into that intervention, ipapasok sila sa Bahay Pag-asa. At meron na tayong tinatawag na intensive na intervention program nila, no? And within that period po, no, di siya makakalabas dyan, tapos kadadaan siya ng iba't ibang klase, no, na mga interventions na merong pag-aaral doon sa loob, ang family will have to be part of it, and then meron pang maraming mga gagawin doon, no. Then before that, no, magkakaroon po ng report yan sa court. Pagpunta doon sa court, the social worker will send a report and magkakandak po ng hearing ang korte niyan, together with the prosecution and everything, and determine kung ano nangyari. So, if the report says remorseful siya at okay na ito siya and everything, ito ang hindi maintindihan ng mga mother ng biktima. Sabihin ng court, sige, nag-remorse na siya, na-rehabilitate na, pwede na siya i-reintegrate, i-dismiss ang kaso. Or, on the other hand, if the court says, I don't believe, kailangan i-proceed pa tayo ng intervention pa, proceed pa natin ng rehabilitate. And then, pagkatapos noon, before reaching 21, talagang either incorrigible, hindi talaga magbago, or second, is that the court doesn't believe talaga nagbabago itong bata na ito,
when reaching at the age of that period, pwede po siya ipa-execute na ang sentensya sa heinous crime na yan. Kaya lang, ang problem kasi nito, ang discretion, mataas masyado ang discretion sa judge, tapos sa social workers report, at saka sa police and the prosecution. So, careful tayo ba? Kasi one government unit, let's say LGU, highly organized unit na maganda ang kanilang facilities in having this intervention, may be different from the other provinces na mahina ang kanilang facilities. Kasi ang LGU kasi ang mandated to create paano kung mahina ang finance? So, highly organized, okay lang. Yung how about yung hindi? So, mag-iiba po, magbabari. At saka yung mga personal na hinire, mga social worker, may be different from the others. No? So, iba-iba. No? So, hindi nga siya sa fix. No? Kaya nga, magtaka iba, doon na sentensyahan, dito na excuse siya or na discharge siya or na paalis siya. Paano mo explain ngayon dun sa biktima, sa family ng victims? Yun ang problem, hindi yan na-address ng batas at hindi rin na-address yan ng executive department on how also to conduct psychology or intervention on the part of the victim families. Kasi kailangan meron din silang intervention at meron din dapat na part ang government na aside from intervention, dapat meron din silang tulong na ibigay na doon po sa pamilya ng mga biktima. Yun nga ang nakikita ko na parang mahirap Yes. sa side ng sa side ng kamag-anak na naiwan, Yes. lalo na kung napuruhan talaga yung Yes. biktima. Kasi ang batas is more on paano maalagaan ang minor de edad na nagkasala. Pero di ko makita kung dito sa side ng family na nakita niya yung future ng kanyang anak nawala, yung Yes. mga plano nila, yung trauma na naidulot, Yes. parang walang pakonsuelo sa kanila kahit kaya nga Walang intervention at yun nga kahit na yung pagkakakulong, kahit yun man lang, at least hindi nga makaka-satisfy yan sa isang magulang na nawala ng anak. True. Walang ganun tayo na parang ma-at-ease yung mga magulang. Dala-dala ng magulang yan lalo na pag mga Yes. ganyan na ang edad, napakadami ng plano mo sa iyong anak tapos bigla na lang mapuputol dahil sa ganyan po, attorney. Yun nga po. In fact, one example, kanina nasa pagkainan kami ng mga kaibigan ko, nag-usap kami. How about, let's say, involving a child na nabiging biktima ng, yung ang pang-abuso. Intindihan natin yung ibig ko sabihin, no? And the problem is that the one who committed the offense is a minor. Let's say, mga 16. So, okay, papailan ka ng kaso because it's a heinous crime. But, okay, the suspended sentence and everything. But, how about, doon nga, sabi mo, tama yun sa'yo, yung trauma ng bata na naabuso. Meron ba tayong diversion wherein meron pong psychology na i-offer ang government, a psychiatrist, or ano ba yung intervention nila sa labas na matulungan din natin po yung biktima, kung buhay man siya, o part ng abuso, is that baka move on din siya sa buhay niya. At maging, di ba? Kasi he will be carrying that stigma for the rest of her life. Paano niya idadalhin niya sarili? Ang most cases, ang nakakatakot, if they commit something wrong physically against themselves. Dahil na-depress na sila. Dapat meron po counterpart na gano'n na iba po, no? For this particular, must be a particular law for that also sana.